Good morning, church family. It is another wonderful Sunday morning. Today, we will all be receiving our full portion. So what are you waiting for? Drop whatever you're doing and get your hearts ready as we start today's online fellowship. So do not forget after this premiere to do online huddles with your life groups, or you may share whatever you have received with your family and friends at the comforts of your home. Let me repeat, you are ordained by God to be fruitful and productive as a Christian. Kasing nabinakod ang atong lawas bilang templo sa Espiritu sa Diyos, nag-expect siya nga kini nga lawas, kini nga kinabuhi, putli o balaan.
helps us in our weakness. We do not know what we should pray as we ought to pray, but the Spirit intercedes for us. God wants our worship and our praise to be spontaneous, my dear brothers and sisters. Maayong buntag BCC family, this is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Bisag asa man ka karon nagatanaw, ikaw ra ba isa o kauban ng imong pamilya, it's time to bless His holy name. Amen? Amen. Amen. We praise you, Jesus. We sing, blessed be your name. Blessed be your name in the land that is plentiful, with streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when found in the desert place. Though I walk through the wilderness, blessed be your name. Every blessing you pour out, God, and every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Oh, blessed be your name on the road marked with suffering. Though there's pain in the offering, blessed be your name. Every blessing you pour out, I turn back to praise. And when the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name, Jesus. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name, Jesus. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Bless
bless your holy name, God, for you're worthy. You're worthy to be praised, Jesus. Walay sama ni mo, Ginoo. Thank you, Lord. Salamat sa imong pagkabuutan, God. Jesus. Thank you, Jesus. Bless your holy name. We sing. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magwawalang hanggan. Sing it again. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magwawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y hindi magbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magwawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri kita, Panginoon. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Good morning, church. I'm Novi, and together with me is my sister. I'm Grace.
And as we pray, you can agree with us. Let us pray. Heavenly Father, we praise you. We adore your name. We thank you for the opportunity na nagtapok mi virtually sa pag-ampo, O God, diha kanimo. Pag-abli sa kasing-kasing sa matag usa sa pag-receive sa portion namo karong buntaga. We pray for also the nation of Israel sa paghatag og kalinaw, even protection. We also bless the Jewish people scattered all over the world, that they will receive revelation that you are the Messiah, and to receive you as their Lord and Savior. We also pray for even the unity of the surrounding countries of Israel, that you catch their attention and to pour out your grace and salvation to them. And as we continue to pray for our land of Philippines, that there is unity, transformation, and give us, Lord, a heart that is willing to receive you and to heal everything in our midst, O Father. Heal our land na mukusog among pag-ampo diha kanimo. And we also remember, O God, our President, cabinet members, and all the government officials na tagaan nimo sila og kusog, kadasig sa pagserbisyo sa katawhan, ug tagaan sad nimo sila og kaalam sa ilang ginabuhat na naay kahadlok diha kanimo. Also this Davao City, that there is revival despite of this pandemic. Even also pray for our Mayor Inday Sara Duterte for good health, and even for the LGUs, have compassionate heart for all the people sa diri sa Davao City. Lord, ikaw man jud nasayod, asa ni kutob, asa ni mahuman. But Lord, help us to cling and to trust in you alone. Panggunita namo imuhang mga pulong sa among kinabuhi, O God. Lord, we just pray for all the citizens of Davao City, the family, that they pray and they stick together as one heart and one soul. We just need you, O God, despite of this everything na among ginaagian, because we believe your ways is higher than our ways, and your thoughts is higher than our thoughts. This we ask in Jesus' name. Yes, Lord, as we continue to pray for the house church, thank you, Lord, sa mga house church nagapadayon until now. Continue to bless them. Salamat sa mga pamilya nag-reach out sa mga silingan to win them. Kung sa mga pamilya nga sold out dira sa imuha. Salamat sa boldness, sa mga nag-start og house church. Salamat silang mga kinabuhi to serve their lives. Salamat, Lord, sa life group. Salamat sa ilaha, sa mga disciples na mga uhaw ug naga-desire dira sa imuha. Mga testimony nga dili basta-basta ug mga leaders nga mga lunod patay. Increase their passion and compassion to people. Salamat, Lord, sa mga satellite ministries. Bless this ministry in different municipalities and cities. Salamat sa mga miracle signs and wonders. Increase their numbers, not only sa quantity but quality leaders, Jude, Lord. Salamat sa, at even, Lord, sa karon na online broadcast. Salamat na kani gamit nimo nga platform to continue to share your word. And sa mga tao nga behind ani, salamat sila mga kinabuhi. Salamat sa anointing pod, Lord, nga imong gihatag sa mga pastor, kay Pastor Rafi, and even, Lord, sa mga pastor na nag-share sa Youth Reload online, even, Lord, sa midweek. Salamat sa ilang mga kinabuhi to serve their lives. Salamat sa anointing na imong gina-poured out. Salamat sa tanan, Lord, na even sa karon na season nakatuon mi na mas musalig dira sa imuha, mas mag-spend time, na mas maminaw ug mas mubasa sa imuhang pulong. Salamat, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Wow, may pandemic man o wala, God is really in the business of changing people's lives. I'm really excited on what God has in store for you too. So let us all get our hearts ready
as we welcome the ministry of the Word to be brought to us by the senior pastor of Buhangin Community Church, Pastor Rufino Rafi Lagat. May adlaw usab mga kaigsuonan. Salamat sa Dios nga naanasad ta karon niining taknaa para padayon na magdawat og mensahe gikan sa pulong sa Dios. I also trust that kamo mismo sa inyong sarili, diya sa inyong tagsa-tagsa ka lugar, nagapadayon mo pagbasa sa pulong, nagapadayon mo pag relate sa Holy Spirit. Aron kamo mismo makareceive gikan kaniya og mga labas nga mensahe aside aning mensahe nga inyong madunggan kada Domingo, naamoy personal nga madawatan gikan kay Lord sa panahon nga kamo naga Google og mga oras uban kaniya, no, diya sa pagsimba, sa mga pagampo, tawag nato na devotional time. Which is a very important part of our walk with the Lord. It's our devotional time. And usually we do that first thing in the morning. No, first thing in the morning before we do our household chores to prepare ourselves for the day. We first spend time in worshiping the Lord and in prayers. No? And so I expect nga ginabuhat na ninyo. No, dili mo mag-asa sa kada Domingo lang nga ma-receive ninyo. Kani siya pangkuan lang ni siya supplement, no, kumbaga. No, hibaw naman ta nga kanang supplement pandugang lang na siya. Pareha gud sa panglawas nato, natay kaon gyud buntag udto hapon plus mga snacks. And then you take your supplements. Labi na kung nag-edad-edad na ka, nakay supplement, di ba? Pero dili pwede nga iasa nimo ang imong health sa supplement. Nga tungod kay nag-supplement na ka, di na ka mamahaw, di na ka maniodto, di na ka manihapon, mingon ka, naman ko'y supplement. Dili, kayong supplement, pangdugang ra na siya. Ayuda lang na siya. Dili na pwede nga mupuli sa imong tama nga pamahaw, tama nga paniodto, tama nga panihapon. So in the same manner, ikaw mismo, na kay pamahaw, paniodto, panihapon, spiritually with the Lord, pinaagi sa iyang pulong, di sa iyang presensya, and then you get a supplement during Sunday morning. Plus other supplements that you like to access kay sa YouTube, sa internet. Daghan man kaayo nga naga-share sa pulong sa Ginoo. Pwede mo, pero mag-amping lang kay basig makasuyop sad mong dili mao. Tungod sa kadaghan, ang uban makuha na sad, overdose. No? Tawag nila na sa una, maimpatso. Di na mahilisan tungod sa kadaghang gikaon. Nga wa na magkadimao. That's why we have to be careful. No? Anyway, salamat kaayo nga padayon ta ani nga mga kahigayunan to really worship God. Og sa inyong mga balay, tapok mo uban sa inyong mga loved ones, mga silingan, pwede ninyo imbitahon. And then just, participate, join sa atong mga panimbahon, panahon sa prayer time, kuyog ta. Ginapaminawan nato ang mga naga-lead sa pagampo and we agree with them. No, sa pag-lead nila, no, samtang naminaw ta, yes Lord, mukuyog ta in heart and in spirit. Siyempre panahon sa mga pagsimba, pagkanta, kuyog gyapon ta, no, kay although nagkabulag-bulag ta pinaagi sa lugar, di ba? Geographically speaking, we have been scattered and yet we are one in spirit and in heart. Og muna kuyog ta panahon sa panimbahon. Anya pagka gabi sa alas 8 sa gabi na kitay synchronized prayer, nagapadayon na siya, ginapakusgan nato na. Nga ni daghan ang mga kaigsuonan nato nga mga pastor, even here in Davao City and outside Davao City, sa Pisigami nga mga kaila nato, amigo nga mga pastor, sila pod naga-join na sila kada alas 8. So, more and more people are really realizing na there is a need for all of us to take seriously ang atong prayer time. Mo na nga, kadungog mo din nga daghan di ang naga-join sa prayer. Madasig sad mo kay bisag kamuli isa sa inyong balay, wala mo mag-inusara kay kuyog man tatanan, no, nga naga-ampo nga to sa Dios. So, Father, thank you for today again. Thank you for your word. We trust, Holy Spirit, na ikaw ang mag-provide sa matag pulong, matag lesson, concept, idea,
principles, the Lord, and values, and share karong tagtao, Lord, that will continue, Lord, to bless, to edify, to build up your people, continue to prepare and equip each one of us para mahimo gyud kaming mga galamiton nga mabungahon nga makakontribute sa expansion sa imong gingarian. Salamat kaayo, Lord, nga bisan pag-unsa ang among agian sa kinabuhi, labi na mga kalisdanan, mga kapaitan, mga kakulangon, mga paglutos, katalagman, unsa pa, Ginoo nga mudangat, tabangan minimo. Salamat to Lord, with your grace and with your Holy Spirit residing in us. So thank you. Thank you for your word today. In Christ's name, Amen. So padayta nga nagalakaw, kauban sa Dios, walay undang nga paglakaw, ang atong pagpakigrelasyon sa Dios hangtod na ni sa eternity, mga kaigsunan. Nanay saad ang Ginoo nga we will live with Him forever and ever. So shall we ever be with the Lord. Mao na nakasulat sa 1 Corinthians 4 sa katapusan nga verse. Mao pud ang gitugon ni Jesus dito sa John 14 na asa ko uban unya mo kanako. Ana hantod nga you will be with me forever. Pero ang kana nga forever nag-start na siya karon sa diyang nahimo kitang Kristiyano, sa diyang naghinulsulta sa atong mga sala unya nagdawat kita kang Hesukristo bilang atong Ginoo manluluwas, nag-start na ang atong forever din na kaniya. Na diri sa kalibutan samtang niya pag kita dinhi muna padayon ta nga nagalakaw kauban sa Ginoo, partnering with Him, working together with Him. Muna siya ang idea makaigsunan. And then lately we talk about, magmatinud-anon ta diya sa Ginoo, being true to the Lord, maninuod ta, faithful ta din sa Ginoo. Siyempre ang faithfulness part ana maglahutay diya sa mga kalisdanan. Bisan pag-unsa nga kalisdanan ang atong maagian, magpabilin ta atong duha nga ato na nasabtan. Magpabilin ta nga magkinabuhi nga balaan, matarong, Diosnon, walay mga compromises. Dili tungod kay lisod ta, ibaba nato ang standards, maingon ta nga lisod man ko karon, mangawat lang sa ko, dili say nga na. Bisan pag unsa kalisod, padayon tong atong pagkinabuhi nga ang atong characters and every part of us is in line with the character of our Lord Jesus Christ. Kay siya man ang atong standard. Siya ang atong standard, ibig sabihin dili di mo ipatas ang imong kinabuhi sa imong silingan. Ayog ingon kana gani akong silingan, umnay simba-simba, Kristiyano man na. O kana akong silingan ning isa, diakono man simbahan, pero tikasan man, ayaw itapad ang imong kaugalingon kaniya kay dili man na siya maong standard, ang standard si Jesus man. Na ikaduha, padayon ta nga matinud-anon diha kay Lord, mulahutay ta bisan sa kalisdanan, nagpasabot nga katong assignment na iyang gihatag niya kanato, we remain true to the calling, the assignment, the responsibility na iyang gibilin para sa simbahan. Simbahan means the people of God. And we all know that the church has received an assignment or a mandate or a commission from Jesus Christ. We all know what is the Great Commission, which means that the whole church will have to carry the whole gospel to the whole world. Share the gospel, preach the gospel, win people. And those that we have won to the Lord Jesus Christ, we invest into them in their Christian life by helping them to grow, by nurturing them in the faith, by walking along with them, by encouraging them, by modeling before them, etc. and etc. Mao na siya, bisag unsa kalisod ang dagan sa kinabuhi. Dili na dapat mausab kanan duha. Padayon na siya. Padayon na siyang kinabuhi nga balaan, matarong Diosnon. Puno sa pailo, puno sa kalipay, paglaom, paghigugma, kalinaw, and everything. Just like Jesus lived His life here on the earth, despite sa mga kalisdanan. And then ikaduha, padayon siya sa assignment, na ministry. The whole time that Jesus did His public ministry since day number 1, wala may pahulay yun si Jesus Christ. 3 years and a half tong iyang public ministry until the climax of His public ministry was He shed His precious blood on the cross. Mao man to ang pinaka-pinnacle sa iyang public ministry. And the whole 3 years, buntag, untong, gabi, grabe na siya. Bisag unsa kakapo niya, pagmata niya sa buntag, sayo kay siya. He starts the day always with prayer, and then after that, meet with people and minister to them. Mao to ang iyang gibuhat for the whole 3 years of his life sa iyang public ministry. And because he has shown that to us, gimodel niya, gipakita niya, it is our, responsibility to embrace that and follow the same, do the same. Siya. Seryoso na to ang atong pag-alagad.
Dilita mo ingog Kristiyano taon niya ato lang day gitiyaw-tiyawan ng Lord si Lord. Nya ikaw, moingo ka Kristiyano ka, nya imo lang tiyaw-tiyawan si Lord, di ka mauwawa na. Ikaw rin mauwawa na. Plus ang imong mga anak, kung naa kay mga anak, silingan nimo, kaulawan ka. Ngano man. Ang kunangkon magka Kristiyano nya wa day ka maninuod. Taphaw rom day mo pagka Kristiyano, di ba? Mo na nga kay nagkristiyano man ka, tinud na, di ba? Tinudo nimo, magpabilin ka bisag unsa pa ang imong agian. So mo na siya, gitawag kita ni Lord nga magpabilin nga matinud-anon din na kaniya o gamiton kita ni Lord, no? Gamiton kita ni Lord para sa kaluwasan sa uban. Kay na apoy gigamit si Lord para sa atong kaluwasan. Dili unta maluwas ug walay tao nga gamiton si Lord sa atong mga kinabuhi. I'll show that to you in a while from two very important examples in the book of Acts. But atong hinumduman nga ang hard times, no? Hard times, difficult times nag-require og dugang nga grasya. Nag-require na sa dugang nga grasya. Tungod sa kalisod, no? Tungod sa kalisod kinahanglan nato og dugang nga grasya. Unya atong nahibaw-an nga ang dugang nga grasya moabot na siya pinaagi sa pagpaubos. Unya ang usa sa indication or hulagway sa pagpaubos kanang pag-ampo. Mo nang na-verse din sa James chapter 4 verse 6 nga atong mabasa diin kini nagingon, but he gives us more grace. That is why scripture says God opposes the proud but gives grace to the humble. Ang Dios muhatag kanatong mas dugang nga grasya sumala sa gingon sa kasulatan, ang Dios mubatok sa mga mapahitason apan muhatag siya grasya ngadto sa mga mapainubsanon. So mo na siya. In short, the more nga difficult ang sitwasyon, the more nga kamaota dapat mo ampo. Kay kanang pag-ampo indicator kana sa pagpaubos, no? Sa diyang nag-ampo ta gi-acknowledge nato ang atong dakong kakulangon. Gi-acknowledge nato ang atong sitwasyon nga diin kita nagkinahanglan og tabang or ayuda sa Ginoo. That is why ang best picture sa prayer kanang nagluhod, di ba? Most of the prayer pictures that we see kanang mga picture nga nagluhod unya nakaana ang kamot, di ba? Nakaana ang kamot, nakaana ang surrender, ana gani. Kasi ang pag-ampo equivalent na siya sa pagpaubos. Kana mga tao nga dagko kayo silang pagpahita sa ilang kaugalingon, mao man ang mga taong way ampo-ampo. Pero kung kanang mainampuon ka, dili sad pwede nga mapahitason ka kay gaampo gani ka kanang inadlaw kada buntag pagmata nimo ampo dayon ka tawag ay gas Ginoo, dili tong tawag-tawag nga religious lang nga tawag para ingnon lang nga nag-ampo, no? Pangkuan lang. Pangsampong lang sa imuhang tinaguan nga sekreto kunuhay, dili say nga na. Kanang ampog yun nga gikan sa kasing-kasing ba? Pareha sa pag-ampong nga gipakita kanato sa mga balaang tao sa kasulatan. Parehas pag-ampo nga gipakita ni Jesucristo nga ni kanato, no? Nga grabe gyud siya moampo. Kana nga pag-ampo is really a prayer of humbling or humiliating oneself before God, acknowledging the help of God. That without God, wala kitay mahimo. Muna, when we go through difficulties and hardships, basta ka maulang tang moampo, okay ang atong kinabuhi. Sigurado na. Assured ta sa mga umaabot nga mga bisan pag unsang katalagang mga umaabot, we might not know everything that's waiting before us out there, but because we know how to call on the name of the Lord, we know how to humble ourselves, we know how to put our dependence on Him and Him alone, then we know that we are assured that God will be with us. He will carry us through, my brothers and sisters. Mao na siya. So, bisan sa kalisdanan, ang Ginoo padayon siya sa paghatag kanato og kahigayunan nga magamit ang atong mga kinabuhi. Ngano? Kay during pod sa kalisdanan, no? Parianing kalisdanan karon sa Dios sa pandemic, daghan kaayo ang mga tao nga tungod sa pandemic na shaken sila. And because they were shaken, na-awaken sila. No? Nauyog sila, tungod kay nauyog sila, nahigmata sila sa ilang spiritual nga mga panginanglan. Suddenly, na-realize nila nga, wow, anything can happen. Ana gani, unya ang kwarta dili siya usa ka reliable nga butang whereupon they can continue to lean on. More and more people nowadays are beginning to realize that, kinanglan yun nila sa ang Ginoo.
na ay mga Kristiyano nga naglaylo sila pila ka mga tuig, pero karon tungod sa pandemic nahigmata sila, and then they start to trace back their steps to the Lord and call on the Lord again, and indicate their desire to be reconnected or reconciled with the Lord again. I can cite names sa mga kaigsuonan nga tungod sa pandemic na hibalik sila, grasyan sila sa Ginoo. Napoy mga sugilanon nga ang mga katauhan sa Ginoo, mga disipulo sa Ginoo, gigamit sila sa Ginoo para ma-share ang connection sa pipila ka mga tao ngadto kay Lord through sa ilang instrumentality. Kasi abi ninyo mga kaigsuonan, ang ebanghelyo sa Ginoo nga gikinahanglan gyud nga madungog sa tibuok kalibutan, gisangon niya sa abaga nato nga mga tao, wala sa mga anghel. This work of proclaiming the good news to the world was never entrusted by God to angels. He entrusted this as a responsibility sa iyang mga katawhan nga iyang tinubos. That is why the Great Commission was given to the angels. No, not angels, but to the Christians by the Lord Jesus Christ, I should say. Diba? Nindot og tatog anghel na lang ang gisahasan sa Ginoo, at least di sila mamasahe kay malupad ra man sila. Kung lutoson sila, wa po'y problema kay anghel man sila, makaikyas man dahil sila. Naman sila gahom, di pa gyud sila magkita. Pero kahibulungan kaayo kay ang trabaho sa pagsangyaw sa pulong sa Dios gisangon niya sa mga tao nga ordinaryo. Pero dili pud tanan tao ang gisangunan sa pagsangyaw sa maayong balita. Kung dili kadto lamang nga unang-una nakasinati sa gahom sa ebanghelyo. Sila ang gisangunan. In short, ikaw karon nga naminaw ka na ako nga Kristiyano na ka, moingwag Kristiyano na ka, ikaw na tong tao nga nakasinati na sa gahom, sa efficacy sa gospel, sa pagka-epektibo sa gospel, nga muluwas o mo usab sa kinabuhi sa usa ka tawo. No na diya sa Romans 1 verse 16, si Pablo nagiyon, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone who believes, to the Jew first, and then to the Greeks." Ang gahom sa ebanghelyo, ang ebanghelyo gahom sa Diyos para sa kaluwasan sa tao. So kung ikaw tong nakasinati na, kay nakadungog na ka sa gospel, unya ang pagtuo ni abot kanimo, and because of that faith you acted, you start obeying the word of the Lord, nananay epekto sa imong ginabuhi. Nananay ni epekto na siya mo na mag-start ang kabagong imong ginabuhi, ang kausaban na sa imong unang-una, sa imong mga pulong, sa imong lihok, hasta pagani sa imong sininaan, mausab na imong sininaan. So una, taka-taka lang kag sinina, bisag unsa lang, hitsura nimo, labaw pas prostitute ang imong dagway. Pero pag naanang gospel kanimo, mausab na siya. Kay ikaw giusab man sa Ginoo, ang sunod nga mahitabo dapat sa imong ginabuhi, ikaw na sadtong gamiton sa Ginoo nga instrumento para sa kausaban sa uban. Mao na siya ang story nga imo makita dinhi sa kasulatan. Na bisag unsa nimo kaordinaryo sa tinuod lang, you always have a story to tell of how good God is and how powerful is His Word, His gracious gospel, how powerful it is sa imong ginabuhi. Kung tinuod ka nga nakasinati sa iyahang kaluwasan. Na on top of that, gihatag niya ang iyang Holy Spirit para magpuyo na din kanato. Di ba? In order nga ma-authenticate ang atong mga istorya, ang gospel na himong tinuod sa atong ginabuhi, and so we share the gospel not because we read it, but because we experience it. Of course, nabasa nato. Pero dili lang kutob kay nabasa nato, nasinati nato mismo ba? Therefore, authentic ang imong pag-istorya ngadto sa uban. And you share it with all humility because you knew nga ang kausaban nga nahitabo sa imong ginabuhi, dili manabunga sa imong paningkamot. Resulta kana sa ebanghelyo nga niabot kanimo o sa Espiritu sa Dios nga nisugod na pagpamuhat sa imong ginabuhi. So all the glory belongs to the Lord. Amen. Hallelujah. Balikon ako nga ikaw gyud instrumento gyud gabaya sa Ginoo. Ang kaluwasan dili mautubot sa kinabuhi sa usa ka tawo nga walay laing tao
nga gamito ng Ginoo. Meaning to say, naagyoy laing tao nga gamito ng Ginoo para sa kaluwasan sa laing isa ka tao. I'll show you some examples, 2 examples at least from the book of Acts. Sa mga buhat kapitulo 9, makita nato ang kaluwasan ni Apostol Pablo, ang story sa iyang pagkakabig ngadto kang Hesukristo, no? Ako basahon, ang iyon din sa Acts chapter 9, meanwhile Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciples. He went to the high priest and asked him for letters to the synagogues in Damascus, so that if he found any there who belonged to the way, whether men or women, he might take them as prisoners to Jerusalem. Makita nimo din nga si Pablo, grabe kaayo ka rabid nga defender sa iyang karaan nga tinuohan, no? Nga sa diyang nakadungog siya nga didto sa Damascus, sa Syria, dunay mga Hudiyo didto nga nibiya na kunuhay silang pagtuo kay ning sunod-sunod na ngadto kang Hesukristo. Muadto siya, gusto niya adtuon dito kay iyang pabalikon sa ilang karaan nga tinuohan, no? Mao na ang plano nga nung nagbiyahe siya. So nangayo siya og permiso, gitagaan siya og permit, lisensya sa mga kadagkuan sa ilang reliyon sa Jerusalem. And as he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Who are you, Lord? Saul asked. I'm Jesus, whom you are persecuting, he replied. Now get up and go into the city, and you will be told what you must do. The men traveling with Saul stood there speechless. They heard the sound, but did not see anyone. Saul got up from the ground, but when he opened his eyes, he could see nothing. So they lead him by the hand into Damascus. For 3 days, he was blind and did not eat or drink anything. In Damascus, there was a disciple named Ananias. The Lord called to him in a vision, Ananias. Yes, Lord, he answered. The Lord told him, go to the house of Judas on Straight Street and ask for a man from Tarsus named Saul, for he is praying. In the vision, he has seen a man named Ananias come and place his hand on him to restore his sight. Lord, Ananias answered, I have heard many reports about this man and all the harm he has done to your saints in Jerusalem. And he has come here with authority from the chief priest to arrest all who call on your name. But the Lord said to Ananias, go, this man is my chosen instrument to carry my name before the Gentiles and their kings and before the people of Israel. I will show him how much he must suffer for my name. Then Ananias went to the house and entered it, placing his hands on Saul. He said, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road as you were coming here, has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit. Immediately, something like scales fell from Saul's eyes, and he could see again. He got up and was baptized. And after taking some food, he regained his strength. Saul spent several days with the disciples in Damascus. Tiyalan ta, tanawa ha. Kung makita nimo dinhi ang amazing kaayo nga gihimo ni Lord sa kinabuhi ni Saul, di ba? Nagpadayag si Lord kaniya samtang naa siya sa dalan paingon sa Damascus, naa siya mga kauban kay purpose nila moadto sa Damascus in order to arrest the Christians there. He will try to bring them back. He will try to ask them to return to the old Jewish faith, and if they will refuse, he will arrest them and put them into prison. Mao na ang iyang purpose sa iyang pagbiyahe. And right where he was still traveling, wa pa siya nakaabot dito, gi-ambush siya ni Jesus, nagpakita si Jesus by way of a very powerful, miraculous revelation of who he was. Primero, hayag nga pintigyong hayaga, and then nakadungog siya tingog ni Jesus. Saul, nganong gilutos mangkunimo, ngutana si kinsa man ka Lord, ingon si Jesus, ako ni, Jesus ni. Ana no? Nya nahulog siya. Diya siyang kabayo, wa siya kakita, nabutaan na siya. Tulo ka adlaw, di na siya kakita. Agak na lang siya mga kauban hangtod naabot siya dito sa Damascus. Pero si Jesus nag-ingon niya, moabot ka sa Damascus na ay tao dito, pangitao na mo, ipakuha ni mo si Ananias. Meanwhile, si Ananias, giingnan po ni Lord. Nga na ay tao, adtoon ni mo, to ang nagpuyo sa balay ni Judas sa Straight Street. Adto ka dito kay siya. In short, no, bisan tuod og milagroso na kaayo ang encounter ni Saulo og ni Jesus, kinahanglan paghihapon og human instrument to complete the experience, the miraculous na encounter niya kay Lord. Kinahanglan gyapon tong element nga contribution sa tao. Si Ananias, in this case si Ananias.
Siya ang ipadala ni Jesus ngadto kang Saulo para kumplituhon katong iyang story nga milagroso na kaayo nga daan. Ang pangutana, ngano wala naman lang to gitiwas ni Jesus nga sila na may nagsugod og istorya ni Saulo? Yan kinanglan pa man niya ipaadto si Ananias. Pwede magsiya na lang, isya na lang mo istorya. Ug magpabunyag si Saulo mo isugoon lang niya adtos tubig, ituslob lang na imong salhili diya, nya hawas dayon, mao na. Pwede ba niya ginganaon? Pero makita man ko nato nga sa scripture, ang Ginoo nagagamit yun og human nga instrument sa ikaluwas sa laing mga tao. Mao yun na ang procedure sa Ginoo. Wala na niya giasa sa anghel, dili po na niya nga siya lang ang magbuhat ana. Kaya guna niyang buhaton nga siya, pero ang iyahang kasagaran yun nga buhaton, ganahan nga buhaton, mogamit yun siya og tawhanon nga instrument. Hallelujah. Amen. Nga tanaw nato ning sunod nga hinubay din sa Bible. Let's go to Acts chapter 10. This time, this the story of Cornelius and how was Peter was instrumental in, bringing him to a full understanding of what it means to be saved in the Lord Jesus Christ. Ingon din sa Acts chapter 10, at Caesarea, there was a man named Cornelius, a centurion in what was known as the Italian regiment. He and all his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God regularly. One day at about 3 in the afternoon, he had a vision. He distinctly saw an angel of God who came to him and said, Cornelius. Cornelius stared at him in fear. What is it, Lord? He asked. The angel answered, your prayers and gifts to the poor have come up as a memorial offering before God. Now send men to Joppa to bring back a man named Simon, who is called Peter. Pause for a moment ka. Kung imong tanawon pag-ayo ang kinabuhi ni Cornelius, if you check properly his life, Diyos nun nakaayo siya. He was devout. He and his whole family. Diyos nun nakay sila. And they expressed this being devout unto God that they knew by doing two very important things. Unsa man to? Pag-ampo o pagkamanggihatagon. Mo to ang expression sa ilang pagka-Diyos nun. Grabe sila mo ampo sa family, grabe po sila mo hatag. Ngani ang ilang pag-ampo o ang iyang paghatag nahimong memorial dito sa langit. Sa yunan ka, ana. Pero wala pa siya nuluwas, ana, ha? Wala pa gani siya nakaduwog sa gospel. Nagahimo na siya ni anang mga Diyos nun nga ma-action, nagpakita how close he was to the kingdom of God, and yet at the same time, he was not yet inside the kingdom of God. Muna ilang giingon, so near yet so far. Ana, doon na kakayo, pero layo pa ka, o pamansag ka kasulod. Kaya nang naduol pa ka, kung sa Bisaya pa na ba, hapit. Parehan nang makadaog ka, hapit ko nakadaog, hapit, rapod. Pero wag jud ka nakadaog. Muna pobre ra gihapon ka, wag gyapon kay kwarta, kay hapit raman. So, ang problema nimo kung hapit ra ka maluwas, mo na ang problema nimo. Dagang kayo mga tao, makontinto ra sila ng hapit, kay duol sila sa pultahan, Diyos no na sila, mag-ampo, generous na kay sila, tanang nga mga kanang charitable nga mga organization, panghatagan nilang mga kwarta, mo ampo sila, gikas buntag pingon sa hapon, Diyos no na kay sila. Abi nila, tama na. Dili sa tama, kulang siya. Mo nang gipadala, sa Ginoo si Peter ngadto kang Cornelius nag-arrange siya og meeting, no? Si Peter gipakitaan og pananaon, si Cornelius gipaadtuan og anghel. Now tiwas na taas man ni siya, kamo na lay tiwas ani, ako lang isa-isa na lang ang rest ani story. Kung tiwason nimo ni mo na ang anghel nag-adto sa balay ni Cornelius, unya si Cornelius nagpasugo og mga sundalo, gipakuha niya si Peter at this time was in Joppa, si Cornelius was in Caesarea, duha ka adlaw kapin ang lakaw ani. Kay mo pahuway mag-udto kay perting inita man. Pero this was a distance of mga 50 or 60 kilometers mga kaigsunan. Na pag-abot dito, gipakuha na si Peter, niadto na si Peter sa balay ni Cornelius, nasa mga kauban nga mga Hudiyo para naay mag-assist sa iya, naapoy mag-corroborate sa mga tanang nahitabo dito. Pag-abot pa gani ni Peter dito sa balay, niluhod si Cornelius sa iyang tilan, kay pakita lagi pagtahod, pero gibalibaran siya, patindog siya, ayog luhod sa ko, kay pariha raman tan tao, ayog luhod. No? And then, nag-share na dayon si Peter sa gospel dito sa balay ni Cornelius.
Sa tunga-tunga sa iyang pag-share, ni hukunsad ang Holy Spirit, si Cornelius ug iyang tibok panimalay ug tanan niyang impang imbitar, nangapuno sa Holy Spirit, nagsultig laing pinulungan. That's how they know that the Holy Spirit's landed on the lives of these people. Pero tanawa, ang anghel ni adto na kang Cornelius. Nagbalita na nga, ikaw, ang imong pag-ampo, ang imong mga hinatagan, generous contribution, nahimo ng hamdumanan sa langit. Pero kinanglan ipakuha nimo si Peter para si Peter muhatag kanimo sa istorya, sa extraction ug sa mga laka nga imong buhaton. Ang pangutana nganong wa man tiwasa sa anghel nga pwede pang anghel nga mao'y mag-evangelize nganong wa naman lang niya gi-evangelize Peter o si Cornelius. Nganong kinanglan pa man ipakuha si Peter. Pwede naman tong anghel siya na lang mo kumpleto ato. Di ba? Pero tanawa na ay human instrumentality sa conversion sa usa ka tawo. Bisag unsa ka milagroso. No? Mangita gyud tag tao nga sa una din na ako'y naistorya din sa una namatay naman tong tigulang ato. Siya ra nakasadbot siya ba nagbasa sa Bible? Basa siya Bible ana. Siya ra nagbasa pagkakadubasa niya ng bautismo sa tubig. Niadto siya dito sa dagat, gituslon niya ang kaugalingon sa dagat. Nahimuot ko naminaw sa iyang istorya. Mutapos siyang gipahibawan, murag kulang dili mao ang imong procedure manong, murag dili mao kay ang sa Bible gyud moadtog yung kag tao kay usapod ana manggod, it's a sign ug nagpaubos ka ba? Gisunod nimo ba ang pattern sa Ginoo ba? Instruction sa Ginoo ba gisunod nimo? Wala ka nagbuot-buot og imong kaugalingon. Siya. Pero ang pinaka-lesson yun nga gusto na ako i-instill sa imong pangisip, igsoon, ikaw nga naminaw karon kung asa man kadapit, nga ikaw dapat pirmi ka nga nagapangandam kay ikaw ang sunod nga gamiton ni Lord nga murag Pedro para kang Cornelio, nga mura og Ananias para kang Pablo, para kumplituhon ang ginahimo na ni Lord sa ilang mga ginabuhi. Right around us, believe me, my dear brothers and sisters, right around us because of these happenings, no? Tungod aning mga panghitabo sa atong palibot, ginagamit kini sa Holy Spirit who is Lord of the harvest to ripen the people. Again, i-mention ako ganina, to awaken them, to shaken them up so that they will become ready para sa presentation sa gospel. Pero ang mag-present sa gospel, ikaw, dili ang Holy Spirit, dili ang gospel, siya nag-prepare lang pinaagi sa mga situations nga iyang ginaalaw. I pray nga makabaton ta og understand nga na. Para ang ato bitang pagsimba, dili lang simba-simba, naanad ta magsimba-simba sa una mo adto ta sa tawag na to simbahan, di ba no? Building nga religious, nga only used for that purpose, no? Tawag na usay tawgon pa ganyan tong simbahan na to balay sa Dios. Kay baw nabiya ta nga ang Dios ni mo puyog building pero di gyud na ma-erase atong pangisip ng balay sa Dios, di ba? Adto tas balay sa Dios, ana ta. So manimba ta dito niya. Pag makasimba na ta, feeling good na ta, murag, okay na nakasimba. Ay, salamat, nakasimba na ko. No? Ang feeling nimo nga murag, madaugo na kay nakasimba na ka, at least di ka matawag o irihis. But the rest of the week, mampog kay gibuhat. Naghulat malampog ka the rest of the week sa sunod Domingo, aron na pong ka makasimba. Nga unta, daghan kayong pwedeng mahimo, nimo, kung giredy pa nimo ang imong mind and heart so that you will become an instrument that the Holy Spirit can readily use when an opportunity comes. May na lang kadto si Ananias kay sa dihang giingnan siya sa Ginoo Ananias, moadto ka dito sa balay ni Judas, naa dito si Saulo, no? Na ako ipatrabaho nimo pag abot dito ha, ana. Primero, murag alangan ninyo, Ginoo, hadlo ko kay nagkaduog na rabak kong advance nga istorya nagkinsan ni si Saulo, man lulutos na, mo patay nagtao, kakulba na. Ingon si Lord, kang Ananias, ayan na lang kag-uol kay, gihulog na nakos kabayo, na born again na siya. Kumplituhon na lang nimo ang cycle para sa iya ha. Ayaw nagkahadlok, ni ampo naman gani kamao na mo ampo. He is praying. Ana gani? Naog wala pa to naminaw si Ananias, nagpadaog pa to sa iyang kabalaka o siyang kahadlok. Di ko, bahala ka diha. Di jug ko, basta madlok ko, patsyon, plan ko. Na malangan ang kaluwasan ni Pablo
Malangan ang iyang pagkahimong galamito ni Lord. Ug kung malangan siya, daghan na pod lain nga malangan. Kay we all know how powerful Paul was after he really got born again, after he was baptized. So sa itong gibasa ganina, diha dayon nagsangyaw go dayon si Pablo. Nya kung nalangan si ato kay nagpalangan-langan to si Ananias, malangan sa tong iyang pagsugod sa iyang ministry, malangan ang powerful niya nga pagpamuhat sa Ginoo. Tungod lang sad sa usa ka instrument nga nagpalangan-langan kay nagpadaog lang sa iyang hadlok ug kabalaka. Tiaw nimo na. The same po ning kag Cornelius. Ug si Peter wala maminaw. Sa giingon sa Ginoo nga moadto ka, mukuyog ka anang nagsundo sa imuha, kay ako'y nag-set up ana. Giadto gipasuguan na po nako si Cornelio didto, ang anghel ni adto na siyang balay, ready na siya, nangimbitar na gani siya mga silingan. Unyang nagpadaog lang to si Peter sa iyang pangisip nga, Hudiyo ko, ang Hudiyo di pwede mo sakas balay sa hintil, bahala mo diha, pangita mo lang instrument. Ug moana siya. But these people, Ananias as well as Peter, you know, they walk with God and they have sharpened their discernment with the ways of God and the works of God, so that when God spoke to them, even though initially they were having some kind of hesitation, and yet they were able to overcome their hesitation, and lo and behold, we have a powerful story that we can read in the Bible, and a powerful example of what can become sa imong hinabuhi kung ikaw na pod ang sunod nga gamiton sa Ginoo. Hallelujah, no? Malay mo, galuto-luto ka diya sa imong kusina ba, no? Enjoy kag luto-luto sa imong kusina, lawoy ragod, simple ragod. No? Kalit lang, muhong-hong ang Holy Spirit sa imuha. Moingon siya pagkahuman ani ha, moadto sa kadito sa imong silingan. Kato gani si Karda nga imong kay istorya atong usang adlaw, gipreparar na nako ang iyang kasing-kasing kay katong imong istorya niduluto sa iyang isip, duwa na siya kalimot, nahasol na siya, di na siya katulog. Adto adito tiwasa. Kung naminaw gani, wala na that week, that day makakita kag usa ka tawo nga dili lang maduol sa pultahan sa gingarian kun dili makasulod na gyud kay ikaw nagpagamit para ma-facilitate ang completion sa iyang conversion story. Ikaw ang gamito ni Lord. Inana ka power ang imong ginabuhi kung magpagamit lang ka kay Lord. Hallelujah. Amen. Mo nang kining kalisdanan ro dili ta angay mabalaka ani kay abi ninyo ginagamit sa Ginoo ang tanang season sa kinabuhi para pag-prepare sa iya mga katawhan. Naungin na siya. Pariyagod sa harvest, no? Kanang rain, you know, onya init na sad, onya rain na sad, ya init na sad, makapa-ready na sa harvest, makapahinog na sa harvest. Tinuod na siya. Makapahinog na siya sa ani. Muna karon mag-expect nga daghang maani nga mga kinabuhi nga mga paingon sa gingarian sa Dios. In fact, nakasulat na daan, the harvest is plentiful but the laborers are few. Mingon si Jesus dito sa John chapter 4 sa babae nga iyang gaistorya, mingon siya, lift up your eyes, look on the fields for they are white and ready for harvest. Dako kayo ang alanihon, hinog pagyod. Ang kulang lang yun ang mga ngani. Muna nga, ginashare na ko ni sa ato ang tanan mga kaigsunan, labi na sa mga BCC people, mga pinalanggang mga BCC people. Bisag asa mo, bisag unsa inyong kahimtang kinabuhi, estudyante, inahan, amahan, panday, welder, baker, o tigupit, o doktor, o lawyer, o whatever, ang inyong kahimtang sa kinabuhi. The truth is, wala lang mo giluwa sa Ginoo. Gina-ready mo niya para mahimong instrument alang sa kaluwasan sa uban. Mauna niyang panahon, hallelujah, nga magamit ka mo sa Ginoo para dunay laing mga kinabuhi nga maluwas usab. Madugangan ang mga magpuyo sa langit, makuhaan katong mga magpuyo sa impyerno. Kana nga line, gikuha na dito sa sinulat ni Reinhard Bunke. Plundering hell to populate heaven. Kinsa ang instrument ana? Ikaw ug ako. Bisan kinsa nga willing nga magpagamit para kay Lord. Mo na nga bisag unsa kalisod sa atong sitwasyon, dili nato ni gamito na excuse. Ay galisod pa man ko karon, ay wala bang ko'y kwarta, ay di man ko kamao, ay maulaw man ko. Basa ang Bible. Kay nagingon ang Bible, ang Dios wala maghatag kanatong espiritu sa kaulaw, no? Sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. God has not given us the spirit of fear. He gave us the spirit of power. Ano mo? God did not give us a spirit of timidity,
but a spirit of power, of love, and of self-discipline. Na wala ta niya tagay espiritu sa kaulaw, ang espiritu ngiyang gihatag, espiritu sa gahom, espiritu sa gugma, o espiritu nga makadisiplina ta sa ato ang mga sarili. Natiyaw nimo na, unya magsikag ingo, ay maulaw mo ko. Wala na ka naminaw sa Ginoo, wala na ka naminaw sa iyang pulong, naminaw na ka sa hunghong sa kaaway sa imong isip, naminaw na ka sa imong sarili lang nga pag-assess sa imong kagalingon, wala na ka naminaw sa Ginoo. Muna paminaw sa Ginoo. Kung padayunon nimo ng imong sigig ingong kaulaw no, magbuol biya ko kay baka ikaw badaot na imong spiritual life ba. Buhian na lang Hinuon ka siguro kadugayan sa Ginoo kay sige magkaingog kaulaw ko. Kano sa pamanday ka mangisog para sa Ginoo? O di ba? Karon na ang panahon nga ang mga tao sa atong palibot nangauyog na sila ug nahigmata na sila sa ilang mga spiritual nga mga panginahanglan. Kita na lang ang ilang gihulatan nga muliok ug moadto kanila, muduaw o kaya mupasa sa mga video. Muna akong ginaapura sa inyo, kay dali man kayo, ipasa man lang ninyo, ni wala, ipasa na sa inyo maslingan, mga kauban sa trabaho. No? I really appreciate ang uban sa inyo, mga BCC people, nga kugihan na kayo mo nagapasa. Ako gani, gatuon-tuon na sad ko, hindi pa mga ko hawdan ni. Gatuon-tuon na sad ko, nga pasa-pasa na sad ko kada Domingo. No? Pero kung kita tanan, muhimuan nga ipangpasa nato ni, just let people know. Ana gani? Wa man ta kay bog kitsa mudawat, ana. No? Parabol bitaw sa sower, gisabwag man niya tanan ang binhi. Bisan didtong kabatuan, gisabbugan niya ang kasagbutan, gibutangan niya binhi. Bisan katong naas daplin sa karsada, gibutangan niya binhi. Kaya wa man ta kay mog asan binhi ang mutubo, ana. Dili man kitay magdetermine, ana. Basta ang gibuhat nato ang trabaho bilang, sower of the word, we sow the word. We pass the word to others and pray that God will work. The result belongs to Him, mga kaisunan. So, muna akong pagdasig kaninyo, nga ikaw ug ako, mahimong galamiton, alang sa kaluwasan sa uban, kay ikaw ug ako, human naman, na luwas diha sa Ginoo, ginamit ang lain nga instrument para sa ato mga kinabuhi. Now it is your turn. Now it is your time. Pabilin ka nga matinud-anon din sa Ginoo, magmaisugon ka o magmakusganon ka ni ini nga panahon. Mag-abot ta. Father, salamat kayo sa imong grasya o sa imong kaayo. Salamat kaayo, Lord, nga grabe yun di mong gibuhat, Ginoo. Kay dili lamang minimo giluwas, gipasaylo, gibago, kundili ginag-andam pagyud minimo nga mahimong galamiton ang among mga kinabuhi. Labi na niining panahon karon. Exciting kaayo ang panahon. Hallelujah. Salamat, Lord. Kadumdum ko sa sini ba, basta pa-ending na ang sini, naanatanan diha nga exciting nga mga moments sa sini, sa salida. Maupon ni Ginoo. Patapos na, O Lord. Hallelujah. Excited ka ayo mi Ginoo. Hallelujah. Kay balo may mga daog na daan. Ikaw, humanar ang kadaugan, giangko nimo dito sa cross. It is finished. You already shouted the shout of victory. Hallelujah, O Lord. And so kami, hindi na sad mi angay mag-uol, mabalaka. In fact, dapat mi magmalipayon, magmalinaon, puno sa excitement, puno sa paglaom, puno sa pagsalig, puno sa pagkaisog. Kusog na mo, dili amua, kung dili ikan nga nimo. Holy Spirit, padayon ka. And we are expecting a daghang pang mga kinabuhi, Ginoo, nga ma-impacted sa gospel using our ordinary life wherever you have positioned us. Here in the Philippines, in Davao, or in the provinces, in the island, O Lord God, or maybe outside of this nation. Kay gi-facilitate nimo nga makabalhin ang uban sa imo makatawhan ngadto sa laing mga lugar. I pray again for an understanding that it is not an accident. It is by divine design and purpose from you, O Lord. And I pray for that empowerment nga mahitabo para sila sa dito magamit daghan sa dito mga tao nga maluwas tungod kanila kay nang paggamit sila og naminaw sa imong balang Espiritu. Thank you kaayo, Lord. Ang among panginahanglanon di na miangay mag-uol ug maghunahuna na i-provide ra na nimo tanan. Hallelujah, Lord. So, salamat kayo as appeal ng among protection and preservation, Lord. We are doing our little share, Lord God, to be alert, Lord God, and to be extra careful. Pero labaw sa tanan, nagasalig yun mi kanimo nga ikaw mo protect o mo preserve sa imong kinabuhi. We will not die and we cannot die until we fulfill your design and purpose for us and the days you have, O Lord God, reserved for us
is completed here on earth. We give you the glory in Jesus' name. Amen. Salamat kayo, Pastor Rafi, sa usa na usab ka mabulawanong pulong na imong gipaambit para kanamong tanan. Tinuod gyud sama sa gimention ganyan ni Pastor Rafi, ang totoo nga naay forever kung naa ka diha kay Lord. O kining pandemic atong gilagian karon usa ni sa kapaagi nga mo test no sa tuang tinuod nga pagtuo pagsalig diha sa Ginoo. So importante lang mahimutang tinuod sa tuang pagtuo pagsalig diha sa Ginoo nga luyo sa kalisod nga atong gilagian magpabilin ta nga madasigon, malipayon ug labaw sa tanan mabungahon diha sa gingharian sa Ginoo. Okay? So ikaw karon nga naminaw sama sa na-mention kini ni Pastor Rafi na ikaw sad posible nga gamiton sa Ginoo. Dili lang si Pastor Rafi, dili lang ubang mga tao, kundi ikaw sad karon nga naminaw sa diha nadunggan nimo ang mensahe sa pulong sa Ginoo. Pwede nga ikaw usab gamiton ni Lord para sa pagpalapad sa iyang gingharian. Unsa lang ang imong kinahanglan? Number 1, you need to have your personal experience or life-changing experience of who Jesus is in your life. Number 2, nakagitawag nga willingness to simply obey. And number 3, ang pinaka-importante sa tanan, ang gitawag nga empowerment of the Holy Spirit. Pag nakanin tulo, then you will be used for the kingdom of God. Okay? Para sa tanang mga first-timer nga naminaw karong kabuntagon, ginahangyo ko ikaw na ikaw usab mutugyan sa imong kagalingon ngadto sa tuang Ginoong Hesukristo. This is not an accident nga nakapamati ka karon sa mensahe nga bago lang nimo nadunggan. Ayaw sugot nga taman lang ka nga makadungog sa mensahe nga imong nadunggan karon. Kun dili maghimo kag lakad no diya sa pagtuo nga karon nga adlaw maghimo kag usa ka desisyon nga imong itugyan ang imong kinabuhi sa tuong Ginoo Hesukristo. Kung ikaw na igsuon, inghanyon ko ikaw sa pagsunod sa mga nga pag-ampo ug himo ani na imong personal nga pag-ampo sa tuong Ginoong Hesukristo. Lord Jesus, salamat kayo sa mensahe nga akong nadunggan karon nga adlaw. Lord, ang akong mga pag-ampo nga imo akong pasayloon sa tanan akong mga kasalanan. O salamat to Dios nga imong gihatag ang imong bugtong anak nga si Jesus nga namatay sa cross ug nagbayad sa ikagalingong nga dugo tungod ug alam sa kapasayloan sa akong mga sala. Karon nga adlaw, giablihan ko ang pultahan sa akong kasing-kasing ug giimbitar ko ikaw nga mahimo akong Dios ug akong manluluwas. Kini ako mga pagkampo pinagi sa Dios nga Mahal, Dios nga Anak ug Dios nga Espiritu Santo. Amen ug amen. Kung ikaw naigsuon nga misunod sa mga pagkampo, ayaw sugot nga taman na usab ikaw sa pagdawat sa atong Ginoong Hesukristo. Allow the Lord nga gamiton ka para usab nga ikaw karon nga human ka namati nga gidawat nimo ang Ginoo sa imong kasing-kasing, ikaw usab ang gamiton ni Lord para sa ubang mga tao nga karon nanginahanglan sa kaluwasan. God bless everyone and thank you for listening. Thank you very much, Pastor Rafi, for that powerful ministry of the word. I hope, like me, you are blessed too. So let us all go out to the world and share God's word and God's light. Happy Sunday! BCC Online Events. Youth Reload Online, Fridays at 6:30 p.m. BCC Yapis, Saturdays at 6:30 p.m. BCC Sunday Premiere every 9:30 a.m. BCC Kids Church, Sundays at 1 p.m. BCC Synchronized Prayer, daily at 8 p.m. Don't forget to follow our social media accounts. On Facebook, Buhangin Community Church, Youth Reload PH, and BCC Yapis. You can also check our Instagram accounts at BCC Davao Official, Youth Reload, and BCC Yapis. You may also follow our Twitter accounts at BCC Davao Official and Youth Reload. You can also listen to our podcast on Spotify at Buhangin Community Church. For more concerns, you may call us at 221-5344 and email us at bccvision12@gmail.com. This has been BCC Sunday Premiere. Don't forget to hit the like button and share this with your friends.